itong si Saldico. Ayan, no? Ito po ay kinumpirma mismo ng DOJ na pinadala nila doon. Pag-usapan din po natin mga kapatid. Ito po, si Tito Soto, kokopyahin na lang. Mahilig tala sa kopyahan to si Tito Soto. Kokopyahin na lang daw yung yun pong mga rules ng impeachment nung panahon ni Corona, ni dating Chief Justice Corona. Yun na rin daw ang i-adapt nila o gagamitin dito po sa impeachment kay BP Sara. At si Laila de Lima po ay kinantsawan ni nito pong si Attorney Topacio. Nagmamagaling daw na pinapa-attend. Si meron nag-message sa akin na importante. Okay. Natawa ako. Okay, nagmamagaling daw po si De Lima. Hindi rin naman daw siya umattend nung panahon na siya ay inimbitahan ng Kongreso. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan na po natin, no? Alam po ninyo, ito po, nakakahiya po bilang Pangulo ng Pilipinas, no? Na ito po, balitang-balita po to sa Tribune. Sabi po rito, ito po yung kanilang headline, Saldico not detained at all in Prague. Hindi raw po, no, nakadetine o hindi raw po hawak o hindi raw po nakakulong. Ayan. Sabi po ng balita ng Daily Tribune, mga ano po to mga dyaryo na po to. Hindi po to ayon lang sa ganitong vlogger, no? Totoong mga balita po to. So who's spreading fake news now? Thank you very much muna kay Prince Loida. Prince Loida Chan. Teka muna, ano yun nga natin? Na nagbigay po sa atin ng 9.99, Prince Loida Hechanova. Ayan, maraming salamat, Prince Loida Hechanova. Okay, tuloy po natin to, no? Former Bicol Party List Representative Elizalde was not arrested in Czech Republic. The Department of Justice admitted Thursday, no? Ito po, clarification po to mula po mismo sa ating DOJ. So, DOJ na po yung nagsasabi na wala pong pag-aresto na naganap kay Saldico. Paano ba yan? Yung mga naghabol po sa mga vlogger, si PCO, ano pong gagawin natin dito? No? Napakatatapang po ninyo pagdating po sa mga vlogger na konti lang sabihin, yung tungkol lang po. Tignan nyo, tungkol po dito sa sakit ni Pangulong Marcos. Pwede nyo naman sanang ilinaw yan para hindi malito. Minsan iniisip namin, sinasadya nyo Sinasadya po ninyo, you're welcome daw, sabi ni Prince Loida Hechanova. Maraming salamat, Prince Loida Hechanova. Sa totoo lang po, minsan iniisip namin, baka sinasadya ninyo na lituhin yung mga tao Kasi, andali lang po, di ba? Andali lang pong ikumpirma kung may sakit na malala o wala. Iharap nyo lang yung doktor ni BBM para hindi po yung mga tao, yung mga Pilipino, naghihinuha, naghihinala. Kayo din po ang may kasalanan Ngayon po, baliwala lang. Ang nag-announce po nito, lahat po ng balita rito sa Pilipinas, ang kinukot po si BBM. Pati po yung balita ng ibang bansa,
kinukot po si BBM. Oh. Ang linaw po ng sinasabi ni BBM na aresto, may dahilan pa kung bakit na-aresto, 'di ba? Na-aresto siya sa Czech Republic dahil walang kaukulang papeles. Hindi po 'yan iniimbento namin. O katulad po niyan, mismong yung DOJ natin na nagsabi na hindi yan totoo. O bago tayo magpatuloy, please like and subscribe po. Like, subscribe at share po ninyo. Ito pong mga balitang ito. DOJ na po nagsasabi na hindi po pwedeng gamitin yung salitang na aresto. Kasi po, mababatas po sila ng Czech Republic. O katulad po niyan, Anticlair at saka PCO Chief, napakatatapang nyo pag yung vlogger, na naghahanap buhay lang naman kami, na matindi po kayo kung maghabol ng vlogger na nagkakamali. Paano po yan? Nagkamali po ng announcement yung amo nyo. Wala lang yan, di ba? Baka marinig pa natin, tao lang nagkakamali. O hintayin natin mismo kung paano pangangatwiranan yan. Hintayin din natin mismo kung eto bang taga-DOJ na to ay manatili pa sa pwesto. Yung nagsasabi kasi ng totoo dito, malamang hindi na natin marinig yung DOJ undersecretary na yan na pinadala nyo dyan. Wala pong nagaganap na aresto. Yan po ay ayon mismo sa attorney o spokesperson po ng DOJ na si Attorney Polo Martinez. Ito bang Polo Martinez? Ito po yung napapabalita na yung nachismis. Ito ba yung nachismis? Si Polo Martinez o ibang tao pa to? Sige nga, banatan nyo nga yan. Alam nyo po, unfair yan sa mga vlogger na dinidemanda nyo. Di ba? Ito po, hindi po pwedeng maging freedom of speech. Sabihin, freedom of speech. Pag mali po balita, hindi po freedom of speech yan. Kaya nga hindi ko po pinagtatanggol yung mga vlogger na ano. Pero, ang sinasabi ko po, marami po sa vlogger ay biktima rin ng fake news. So kung nakapagbabalita po sila, biktima po sila ng fake news. Ano po pagkakaiba niyan? Ito po tanong ano pagkakaiba niyan pag yung presidente yung nagbabalita? Hindi ba pwedeng maging biktima rin siya? Ito po ang ating kasagutan diyan. Kung biktima rin ba? Wag na po tayo. Ito po ang sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Mahirap po na. Kasi pag ako lang nagsabi, pagsusuri lang po ako. Pero pagdating po sa batas, hayaan nyo pong mga attorney magsalita. Ayon po kay Rowena Guanzon. Siyempre, ikukut lang natin. Sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, Bongbong Marcos, bilyon-bilyon ng confidential at intelligence funds mo. Tapos ang report sa'yo na naaresto si Saldico ay palpak. Ito pa ang sagot ni... Kaya po, ibig sabihin, pag ang gobyerno po ang nagkamali, mahirap pong magkamali ang gobyerno kasi may milyon-milyong o bilyong-bilyong intelligence fund. Bakit pa para saan pa po intelligence fund kung mali naman po pala yung impormasyon na papasok sa kanila? Bakit pa tayo, yan po pera po ng taong bayan yung intelligence fund na yan. Tapos mali po ang balita. Samantalang ang pagkakaiba po sa vlogger, wala naman pong mga intelligence fund yung mga vlogger. Sa sarili po nila, nagkataon po, sangkatutak ang fake news, nasa bat ni Eloy Bugris. Halimbawa, binalita niya lang,
Oh, biktima rin. Huwag na si Eloy Bogris. May mga vlogger na nakita niya lang sa social media. Ibinalita niya. Nag-reaction siya. Ididemanda nyo dahil mali yung impormasyon. Paano to? May intelligence pan pa. Yung vlogger po, katanggap-tanggap. Kasi sarili niya lang yan. Pagbukas niya na internet, putya, okay na balita to. Magre-react nga ako. Kayo po, may intelligence pan kayo. Pag nagkamali po kayo, doble po ang kasalanan yan. Maraming salamat po kay Jennifer Logasio na nagbigay po sa atin ng 250 pesos na pangkape. Hirap mag-send sa'yo, Badong. Naka-hide yung messages mo dito sa phone ko. Anyway, solid tayo. Oh, thank you very much, Ma'am Jennifer Logasio. Kita nyo, nahirapan na siya mag-send. Nakapag-send pa rin. Maraming salamat po. Ito pa ang malupit. Baka kasi hindi sa Intel na pupunta, kundi sa bulsa ng mga buhaya. Kinukot po natin si Rowena Guanzon. Kung ganyan po kapalpak yung Intel ni BBM na meron po siyang hindi naman po si BBM nagpunta ron eh. Intel po yan na nakarating po sa kanya na nahuli, dinakip, dinitini, hawak ng otoridad. Oh. Baka naman daw kasi napunta lang sa bulsa yung Intel. Sa'yo pa pina-announce, Mr. President, ang laking kahihiyan nun. Di nyo ba napuna? Nakakahiya po. Siya pa po ang nag-announce para sigurado na po yung mga Pilipino. Kahit po ako, hindi po ako naniniwala. Presidente yan eh. Mahihiya naman siguro yan. Bago niya siguro ibalita, kumpirmado na yan. Ngayon po, DOJ spokesperson po nagsasabi na walang arestong naganap. Abangan nyo po si Anticler kung paano niya po ito-twist yung balita na yan. Kaya nga po, pero nakarating po sa kanya sa pamamagitan ng Intel. Ngayon po, depende po. Baka hindi po to malayo po to kay Pangulong Marcos Pero may kakilala po akong mga adik kung ano-ano po naiisip Akala nila yun ang katotohanan. Hindi ko po sinasabi, wala akong sinasabing ganyan malayo po to. Pero may kakilala po akong adik na trip lang po Akala niya ang katotohanan yung nasa utak niya. Anak ng tipo. Kamot ulo na lang tayo, Mr. President. Wala ba kayong gagawing pahayag? Anticler, inaabangan po namin. Yung pahayag po ninyo, kukontrahin nyo ba yung DOJ? O meron pa kayong makikita? Ang gagaling maglaro sa wordings nito mga to Magagaling po maglaro sa mga wordings yan. Tignan po natin kung paano po lalaroin ni Anticler yang sinabi ng spokesperson ng DOJ na walang arestong naganap. Basahin lang natin uli yung headline mula po sa Daily Tribune. Saldico not detained at all in Prague. Hindi po nakadetini. Sa unang sentence po, former ako Bicol Party List Elizalde was not arrested in Czech Republic. The DOJ admitted on Thursday. Nakakahiya po, Mr. President. Sabi nga, kayo pa pinag-announce. Ano ba? May nakaalala pa sa akin. Nakakahiya po talaga. Okay. Dito naman po tayo sa isang balita. Topacio, tinira si Dilima. Aray ko, ang sakit niyan. Saan tinira?
Topacio, tinira si Dilima. Ang tiyaga. Torni, ang tiyaga mo, tinira mo si Dilima. Hindi yung tinira na iniisip natin. Ano ba yung meaning ng tinira? Torni, ang tiyaga mo, tinira mo si Dilima. Ayun. Hindi ka rin humarap noon. So, tinira mo na nakatalikod. Hindi. Noon daw, noon. Okay. May kasabihan, sabi ni attorney, sabi ni Dilima, kung gustong humarap, may paraan. Kung ayaw, may bilyon-bilyong dahilan. Yan yung banat, ha. Ito naman po ang pahayag o patutsada ni attorney Topacio. Tirador. Tirador. Attorney, tirador ka raw. Hindi ka rin humarap sa bilibid drug trades hearings noon kung saan ang tinalakay ang Saba, Manay Laila. Okay. O nga, no? Di ba? Naalala ko po yan. Diyan po sa hearing na yan, hearing po ng drug trade, diyan po sa House of Representatives. Ang alam ko, ang nagtatanong diyan si yung si Mr. Yung Mr. Contempt, ano lang ang pangalan nun? Hindi na yata congressman yun, no? Natalo ba? Sino na nga yung Mr. Contempt? Yung mahilig magpa-contempt dahil lang hindi gusto yung sagot, pinapakontempt. Kilala nyo yan Nakakaligtaan lang natin. Si Paduano, di ba? Yan, si Paduano po yung nagtatanong dyan. Hindi ko rin naalala to Dapat matagal ko nang binabanatan si Laila Sabi ka ng sabi na umatin ng umatin si BP Sara, kinakantsawan nyo pa. Meron pang nakabakanting upuan dyan, no? May bakante pang upuan, tapos tatanungin nyo, Comsec, pakitanong nga po kay Vice President Sara Duterte kung ano ang reaksyon niya. Sabay sasabihin naman ng Comsec, hindi po dumalo si Vice President Sara Duterte. Ha? Hindi dumalo? Parang gusto pa nilang magulat Hindi dumalo? Utang ng drama nyo. Alam nyo na nga hindi dumadalo, naglalagay pa kayo ng bakanting upuan. Inuogag nyo yung mga tao. Naalala ko lang po bigla, doon po yun. Nung nakaharap po si Junel, hindi ka rin umarap nun. Ano katwiran nyo? Senador ka? Hindi ka harap sa House of Representatives? Senador ka pa lang, ayaw mo nang humarap sa House of Representatives. Bakit? Tama, alam mo siguro na mababastos ka dahil ang kasama mo rin si Dayan, ang kasama mo rin si Junel. Tama yung iniisip mo, baka mabastos ka. Bakit kay BP Sara? Sinasabi mo ngayon na hindi siya umaten, bilyon-bilyon ng dahilan. Correct. Ayaw mapahiya ni BP Sara. Ilan beses nyo na bang pinahiya yan? Wala bang instance na sinigawan ni Abante yan si BP Sara? Sinigawan ni Abante yan Sinabihan nyo yan ng pusit. Wala kayong paggalang sa Vice President pag umaaten ng hearing dyan. Tapos ngayon, ine-expect nyo na umaten dyan si BP Sara? Para saan? Para bastusin nyo? Babastusin nyo lang si BP Sara dyan Ang tanong nga namin sa'yo, Laila de Lima, dyan tinanong si Junel ano tawag sa'yo ni Senator Laila de Lima? Junel po, Junel. Hindi, yung paano ka tinatawag? Jonel. Si Paduano yung nagtatanong. Ang malakas tumawa doon yung kakampi natin si Herrera, si BH, BH representative. Diyan din po tinanong sa hearing na yan,
Yung nagsabi si Dayan na ang may bowler siya. May bowler siya ng Duterte. Tapos sinabi ni Dilima, bakit kami bowler? Bakit kang may suot niyan? Kanya-kanya, anong sabi ni Dayan? Kanya-kanya po tayong trip. O, di ba? Naalala ko lang, ano ang pagkakaiba, Dilima, ng hearing ng House of Representative nung hindi ka dumalo? Pag ikaw excuse ka dahil ayaw mo mabastos, si BP Sara okay lang na bastosin? O hindi po pwede yung rules na in-apply mo sa sarili mo, hindi mo i-apply kay BP Sara. Tsaka ang tagal-tagal nyo na po ba't may hearing? Sabi sayang walang basagan ng trip. Dayan. Yan, natatandaan namin. Hindi ko lang naalala. Kung naalala ko yan nun, di matagal na kitang binanatan. Okay, punta pa po tayo sa iba pang mga balita bago tayo pumunta rito kay Tito Soto. Meron po akong gustong rito yung eto po, DCRH binabalita, lamang ni Vice President Sara Duterte lumiit habang umaarangkada si Naga City Mayor Robredo sa pre-election. 2 beses yan binalita Tapos iba naman po yung itsura ng pagbabalita. Ibig sabihin po niyan, pinaparami lang nila, Octa Arts lang po yan. Tignan nyo po ang gagawin ng mga yan. Maglalabas yung Octa Arts. Siyempre, hindi pabor kay Duterte, kay Sara Duterte. Tapos susundan po yan ng mga WR numero, susundan yan ng tanghere. Sa totoo lang po, kayong 3 survey company kayo, huwag niyong utuin yung mga Pilipino. Ikaw, Octa Arts, tanghere, No Limit Tanghere, at saka ikaw, WR numero, wala kaming pakialam sa inyo. Walang naniniwala sa mga pasarvey nyo. Kaya check yan, lalabas sa survey niyan, mababa na si BP Sara. Pumunta nga kayo sa Mindanao kung may buboto ron. Ano yan, sinong inanong si Lovely? Baka tinanong nyo lang si Lovely lang. Maniwala kayong bumababa si BP Sara. Lalong tumatatag si BP Sara. Okay, ano pa ang mga kasinungalingan ng mga media natin ngayon? Si BP Sara matagal na pong bumabiyahe sa Netherlands. No? Wala pong kumu-question. Bigla ngayon palalabasin nyo na mag-world tour. Yan, TV5, Frontline Tonight. Yan. World tour, mga bansang pupuntahan. Alam nyo po, nilalagay ni BP Sara yan, yung mga bansa na yan, para pati po yung mga dadaanan. Kasi just in case po na magtagal siya ron, baka ipahuli nyo. Walang travel authority. Iba na yung nag-iingat. Pero punta na po tayo. Kahit po dyan, kung talagang pupuntahan niya yung 5 bansa na yan. World tour na ba yan? 5 bansa, world tour. Alam niyo po ba ang ginagawa ni BP Sara pag nagpupunta siya sa mga bansa na yan na hindi ginagawa ng Pangulo? Nakikipagkita siya sa mga OFW. Pag may pinupuntahang bansa si BP Sara, hindi naman po marami, 5 lang. Tutuhugin niya na. Pwede naman niyang gawin yun. Masama po ba yun? Bilang Vice President po ng Pilipinas, masama po bang puntahan niya yung mga OFW? Yung mga OFW po ba dyan sa mga bansang pupuntahan ni BP Sara? Matagal ng issue yan Ngayon nyo lang binabalik kasi ang gusto nilang palabasin, tatakas si BP Sara. Utot nyo. Si BP Sara nagdeklara na tatakbo. Presidente, hindi tatakas, tatakbo. Bakit naman tatakasan? Wala naman kayong kaso. Pautot nyo lang yung bilyon-bilyon na yan. Napaliwanag na namin yan. Hindi nyo maluloko yung tao. Hindi po yan, nakaw yung bilyon na yan. Transaksyon yan. At 2 dekada yung ginawa nyo para maging bilyon. Naintindihan nyo?
Kung ang transaksyon na tinignan nyo sa AMLAC ay dito lang sa Vice President siya, milyon lang ang transaksyon. May negosyo yung asawa ni BP Sara. Baka nagtataka po kayo. Sa SALN po kasi kasama yung yaman ng asawa. Ayun po yun. 'Di ba? Sabihin nyo, Vice President na. Babiyahe po siya. Kinancel niya na yung unang biyahe kasi oras na lang nung binigay. Ang gagaling mang baliktad ng mga to eh. Inipit nyo na nga yung biyahe niya. Opo, hindi na po tutuloy. Kaya sinabi niya na babiyahe pa rin siya sa susunod. Sana, aprubahan nyo na agad. Yun yung gusto ni BP Sara. Mag-a-apply pa rin daw siya. Pero ito lang po masabi ko sa inyo. Una, ang bawat Pilipino may karapatan ayon sa ating konstitusyon na magbiyahe. Makabiyahe kahit saan niya gusto. Kung may sapat siyang salapi. Isa po yan. Isa po yan sa rights ng mga Pilipino. Yung karapatang bumiyahe. Walang Pilipino na hindi papayagan na bumiyahe. Alam niyo po ba yun? Yung Vice President, hindi niyo mo papayagan. Wala namang kaso yan. Okay. Iba yung kay Romualdez. Pucha, may kinasuhan na si Romualdez eh. Di ba? Ngayon, eto po, para, baka makalimutan ko lang. Yang kay Romualdez, titignan po natin yan. Kasi matindi po yung binitawan ni Romualdez eh. Pag ilalaglag nyo ko, mandadamay ako. Damay-damay na tayo lahat. Hindi na tayo makakarating kay BP Sara pare-pareho. Mandadamay na ako. Kaya titignan po natin yan. Pag si Romualdez napayagan na umalis or hindi nakasuhan, ibig sabihin nagkaayos. Naintindihan? Pumalag eh. Pumalag si Romualdez. Balik na tayo rito sa punto natin. Abangan natin yan, popcorn yan. Huwag kayong mag-alala, hindi pa tapos yan. Punta po tayo rito. Huwag niyong gawing issue yung biyahe ni BP Sara dahil matagal nang bumabiyahe si BP Sara. Kung hindi niyo pinakulong yung tatay niya, hindi mahilig bumiyahe yan. Kaya bumabiyahe si BP Sara dahil pinakulong niyo yung tatay. Natural, dadalawin niya. Pag dumalaw siya, dadaanan niya na yung mga OFW natin. Isa pa, bumabiyahe si BP Sara, hindi siya nanghihingi ng pera ng taong bayan. Hindi katulad ng isang mahilig bumiyahe. Pera ng taong bayan ang ginagamit. Kay BP Sara po, hindi po pera ng taong bayan ang ginagamit ni BP Sara. Mataplaugan kayo. Sasabihin nyo, saan kumukuha ng pera? Di isaksak nyo sa bibig, sa mga dibdib nyo yung mga bilyon-bilyon. Problemahin nyo yan. May hinala, tamang hinala kayo. Patunayan nyo yung mga hinala ninyo. Hindi na kami papatol na naghinala lang kayo, sasagot kami. Kayo magpatunay sa mga hinala nyo. Napapahiya kayo. Akala nyo, maluloko nyo pa yung taong bayan. Bilyon-bilyon ng transaksyon. Anong problema kung bilyon ng transaksyon? Naintindihan nyo ba yung sinasabi nyo? Parang ahente yan. Pag sinabi ba sa ahente, bilyon ng transaksyon ko, bilyon ng pera ng ahente, transaksyon niya lang yun. Pag negosyante, pag sinabing transaksyon, bilyon, magkano lang ang tubo niya ron? Hindi po yun. At saka yung bilyon na yan, kaya umabot ng bilyon, mula 2005 pa. Hindi pa po. Vice Mayor siya, 2006 eh. Ibig sabihin, mula noon pa ba dong? Sinama pa rin nila. Saan po iniimpit si BP Sara? Anong katungkulan? Vice President. So, meron po tayong, nung Vice President siya, ang transaksyon ng negosyo nila, transaksyon, labas-pasok ng pera, milyon lang.
Ano ba ang kanyang network? Million. O di, okay lang sana. Hindi eh. Minamalisyahan nila eh. Gusto nila gawin. Tignan nyo po yung testimonya ni Trillanes. Kasama kapatid, kasama ama, kasama yung asawa ng tatay, kasama yung mga kapatid. Bakit? Para magmukhang malaki. Para magmukhang bilyon. Kasi pag kay BP Sara lang, maliit lang. Bakit kinakailangan malaki? Bilyon-bilyon ang sinusuli ng mga nagnakaw. Nagnakaw, ibig sabihin meron sila ninakaw kaya may sinusuli. Yung mga sinuli ng mga nagnakaw dyan sa lintik na flood control, yung mga sinuli lang nila, daan-daang milyon. Soli lang yun. Bilyunan po yung ninakaw dyan sa flood control. Sinuli nga, daang milyon na eh. Kaya po, pag milyon lang ang usapan, hindi po malulula ang mga tao. Sabihin pa ng mga tao, bakit inuunan nyo yan? May bilyon, pinalalagpas nyo. Yan lang po yan. Pinalalaki lang po nila. Anyways, punta po tayo rito. Tapos na tayo rin sa pagpapalaki nitong mga TV5. Ito naman si DJ Chacha. Tanong ni DJ Chacha, kung walang takot, bakit patuloy ang petisyon sa korte? Alam mo DJ Chacha, maganda ka. Sapat na yun. Biniyayaan ka na ng ganda. Huwag ka nang magmalabis. Huwag ka nang magmalabis. Maganda ka na, DJ Chacha eh. Nakakapag-project ka na na magaling kasi kasama ka ni Ted Pailon. Okay na yun. Huwag mo nang magsulukan ng mga suri-suri. 'Di ba? Tama na yun. Basta ang pangunahin mong maganda ka na, okay na yun. Basahin natin ang mga sagot niya. Kung walang takot, bakit patuloy ang petisyon sa korte? Ang sagot ni Atty. Powa, handa kami sa trial point by point. Sa naging panayam namin ngayong umaga kay Atty. Powa, spokes ni BP Sara, diretsa ng tanong ni Manong Ted, hindi ba bloodbath naman ang gusto ni BP? Bakit pa na yung petisyon sa korte? Isa pa ton si Ted Pailon. Thank you very much uli. Kay Jennifer Logarciao, sa 250 pesos na pangkape, padoble. Dumoble na po. Nakakatawa si Bangag. Nagpunta pa pala ang DOJ sa check para alamin kung nahuli si Saldico. Katanga. May ambassador tayo doon na nag-aksaya ng pera. Pera pa natin. Buisit. Di ba? Tama po yun. Tuloy po natin to. Hindi ba bloodbath ang gusto ni BP? Bakit pa na yung petisyon nyo sa korte para patigilin ang proceedings? Iba ang sinasabi ni BP sa sinasabi ng abogado niya. Kung gusto nila talaga magkaalaman, walang katatakutan at walang kamalian ng BP, bakit hindi nilang hayaan? Let the trial begin forthwith. Ito raw po ang sagot ni Powa. Karapatan ng respondent na dumulog sa Supreme Court. Kung mapunta sa trial ay handa rin kami. Point by point sa lahat ng aligasyon na yan para mapakita sa taong bayan na walang basehan ang mga inilabas na laban sa vice-presidente. Sa madaling sabi, ayon sa kampo ni BP Sara, wala raw itong kinalaman sa pag-iwas, kundi paggamit lang daw ng legal remedies na nakasaad sa batas. Bakit mo pa tinanong kung walang takot, bakit patuloy ang petisyon? Sasagutin na kita, DJ Chacha. Una, nakita mo ng illegal yung ginagawa eh. Hindi ka pa tatakbo sa Supreme Court. Ang tingin po ni BP Sara, illegal na yung ginagawa ng House of Representatives Committee. Committee on Justice. Illegal po yan dahil fishing expedition. At dalawa na po ang hindi kakampi ng mga Duterte ang nagsasalita niyan. Sino-sino po? Si Rufus Rodriguez. Ang sabi ni Rufus Rodriguez, pag salin na yung pinasasabi na natin, yan po ay fishing expedition na. Sinabi rin po
ni Garbin. Hindi po natin kakampiyan, hindi po DDS yan. Bakit SALN na yung tinatalakay natin, fishing expedition na yun, wala naman yan dun sa original na complaint. Ito po yung mga bumoto pabor dito sa na merong substance, na merong form, etc. etc. Mismong miyembro ng House Committee kumu-question sa ginagawa nila, DJ Chacha. Committee member na yan, ha? Yun pang may katawan ang hindi ko questionin. O ikalawa, DJ Chacha. Okay. Ang pinapatigil ni BP Sara, yung hearing nila. Hearing. Yung ginagawa nilang fishing expedition, hindi yung impeachment. At ikatlo, pinapatigil ni BP Sara yung hearing sa Supreme Court para hindi malito yung mga katulad mo na ang taglay lang ay kagandahan. Yung mga katulad mo na maganda pero walang laman yung pagitan ng dalawang tenga. Naintindihan mo? Ulitin ko. Ipapaunawa ko sa'yo. Kaya pinatitigil ni BP Sara para hindi ka malito, DJ Chacha. Malituhin kasi yung mga katulad mong magaganda eh. At ito ang payo ko sa iyo, DJ Chacha. Pag nabiyayaan na kayo na kagandahan, nakakalusot na kayo, umalwa na ang buhay nyo dahil nabigyan kayo ng ganda, magpasalamat na kayo. Huwag nyo nang sobrahan. Kaya ka kapartner ni Ted Filon. Diyan sa programa ninyo, kaya ka kapartner ni Ted Filon para may nagre-represent sa mga katulad mo na magaganda. Okay? Si Ted Filon yung nagre-represent sa mga siya yung babato ng mga katanungan na nagpapalinaw, at ikaw naman DJ Chacha, ikaw naman yung nagpapaganda sa kapaligiran. Okay. Para eto na po tayo sa yan, para may matatawag na baby, di ba? Baby. Kung ako po, bibigyan po ako ng pagkakataon na magkaroon ng programa na mayroon pong kasing ganda ni DJ Chacha. Bibigyan ko rin siya ng mga pag-babyness. Yung mga chance para masabi naman yung mga kababyhan. Ganun talaga, hindi po dapat na laging seryoso o kung ano pa. Dapat merong panabla. Tito Soto, nais gawing malakorona ang impeachment rules laban kay BP Inday Sara. Sa gitna ng usaping posibleng pag-usad na impeachment laban kay BP Sara, iminumungkahi ni Senate President Vicente Tito Soto na gamitin na lamang ang parehong panuntunan ginamit ng impeachment trial ni Supreme Court Justice Chief Justice Renato Corona. Isang akbang na maaaring magtakda umano ng direksyon ng magiging pagliliti sa Senado. It is in effect, kung tutusin, wala kaming nilagay na sunset provision doon sa impeachment rules nung panahon ni Justice Corona. Alam mo, Tito Soto, dapat nag-adapt kayo sa panahon. Kailan pa ba yan kay Corona? 2011? 2012? Dekada na yan eh. 15 years o 14 years ago. No? Bakit hindi ka mag-adapt ng sarili nyong rules na bagay sa panahon ngayon? Alam nyo kung bakit? Sanay po yan si Tito Soto sa ganyan, sa pangongopya.
Huwag kang kopya ng kopya, Tito Soto. Alam mo, bilib ako sa iyo, gumagawa kayo ng mga kanta. Composer yan eh. Marami kayong nagawang kanta, Tito Soto, na ikaw mismo yung gumawa. Hindi ba labag sa batas yung kopya lang ng kopya? Alam niyo ba ibig sabihin ng iba na yung pangyayari noong 2011 at 2012 sa ngayong 2026? Iba na po yun. Isa pa. No? Gagayahin yan. Oo, tama. Naalala ko lang kasi yung salitang pangungopya. Paalala lang natin kay Tito Sen, may mga speech ka na nireklamo ka. Isang Kennedy pa, ha? Isang Kennedy ang nagreklamo sa'yo. Ayan, no? Senator Vicente Tito Soto faced significant plagiarism in allegations in 2012 regarding speeches he delivered in opposition to the Republic Health Bill. Ayan. So, ang sinasabi ni Tito Soto, yan, no? Robert F. Kennedy. Yan po, yung Ripple of Hope. Kinopya niya. Sabi ni Tito Soto, hindi naman daw po pangungopya yun. Anak pa ni Kennedy mismo yung nag-akusa sa'yo. Oh. Translate naman daw niya. Tapos isa pa sa katwiran ni Tito Soto, copying is highest form of flattery. Ibig sabihin, magpasalamat pa sa'yo yung kinopyahan mo. Plagiarist ka na nga eh. Ayan po yun, no? Naalala lang po natin yan. Yung mga akusasyon na yan sa kanya. Hindi ko po alam kung ano nangyari dyan. Kung tinuloy po yung idemanda siya ng plagiarism. Pero alam ko, nag-sorry siya eh. Hindi ko na matandaan kung ano po nangyari dyan. Pero totoo po yun, na mahilig mangopya to. Ngayon, kokopyahin mo lang yung kay Corona. Tandaan mo, Tito Soto. Ha? Alam ko po kung bakit kokopyahin eh. Saan ba na-convict si Corona? Sa SALN po. Ngayon, nakita nila na yung SALN, pag inadapt nila, grabe naman to si MFFY. Pag inadapt nila yung nagpa-convict kay Corona dyan sa Senado, yung SALN, ikukot nila o kung ano man ang gagawin nila, babanatan nila yung SALN. Pero dapat nag-a-adapt kayo ngayon. Bakit po? Kasi alam na ng mga tao na flawed o may mali po dun sa mga pangyayari kay Corona. Dun po sa trial ni Corona, na vindicated na po yun eh. 'Di ba? Na vindicate na po si Corona na sinabi po ng tunay na korte. Kasi after po na ma-impeach si Corona, tinuloy po sa korte. Dahil ang impeachment po, tandaan ninyo, ang impeachment ay legal na legal po na korte, impeachment court, para tanggalin lang yung impeachable official. After po na matanggal yan, pag sinabing guilty siya, tatanggalin siya sa posisyon. Tapos po, kung gusto pong habulin pa, hinabol pa po si Corona eh. Yung unexplained o ill-gotten wealth niya. Hinabol pa po sa Sandigan Bayan. Sinabi po ng Sandigan Bayan, para po lang sa kaalaman ng lahat, patay na po si Corona nung sinabi ng Sandigan Bayan na walang ninakaw. Yung ginawa po nila ay pagkakamali lang na dapat kinokorek. Pagkakamali lang sa SALN na dapat kinokorek. Ngayon kung i-adapt pa nila yung ginawa nila kay Corona, alam na nga nilang mali. Kasi stricto yung pananaw nila eh. May rulings na yung mga tunay na korte. Na pag yung pagkakamali po sa SALN, pwedeng i-correct lang. Hindi po pagkakamali sa SALN,
ay pwede na siyang tanggalin. Yun yung gusto ni Tito Soto. Tanggalin si BP Sara kung may maling nailagay may maling hindi na ilagay o kung ano pa man. Yan po ang katotohanan. Gusto nila na ma-guilty si BP Sara, sasalin. Gusto nila na maging guilty si BP Sara dahil may hindi na ilagay sa salin o kung ano pa man. I-adapt mo eh. Wala ka bang kakayahan na magkaroon ng rules ngayon 2026? Di ba? Bakit ka nagmamadali? Ngayon pa lang mag-rules na kayo. Magkaroon na kayo ng mga pag-usapan nyo na. Diyan po makikita. Alam nyo po sa Senado, kahihaya po kayo. Nakakahiya po kayo. Nakita ko po yung kay Corona. At least kahit papano in control si Juan Ponce Enrile. Sa tingin nyo, kayang kontrolin ni Tito Soto yan? Pag nagsabong-sabong dyan? Kaya kung ako sa inyo, mga senador, mag-isip kayo. Hindi lang po, magiging parte kayo na nakakahiyang impeachment court kung ang namumuno sa inyo. Baka hindi kabisado niya yung masimpleng sa korte. Kaya wrong timing po yung pagiging president ni Tito Soto kung mauwi po to sa impeachment court. Kasi po, mahirap po maging pinuno ng mga judge. Ikaw ang huling magpapasya. Nasa iyo yung hawak mo yung maleta. Maleta. Hawak mo yung malet eh. 'Di ba? Ikaw yung huling pag may mga usapin. Marami pong usapin diyan. Maraming magre-raise ng question. Hindi po pwede na sabihin na, wait a minute, magkukonsulta lang ako sa abogado. Dapat po yan. Hawak niya yung malet. Dapat po yan. Maalam siya sa mga rules of court. Kaya po pwede siguro isuko mo muna yung pagiging Senate President mo sa isang abogado para naman may kaayusan. Magulo po yan, tsak. Aminin ninyo yung mga pagkukulang nyo. Sabihin nyo na hindi ako bagay siguro. Yan palang paggawa ng rules, wala. Biruin mo, sabihin mo na i-adapt nyo na lang yung rules noong 2011. I-update nyo naman yung rules nyo. Baka wala pang AI noong 2011. Baka hindi pa ganyan ka-computerize noong 2011. Oh, paano yan? Yan lang po ang ating topic. Marami na ako nababasa na gusto nyong mga katanungan. Sige, para